Ayan, amen. Tayo po'y magsisimula na ng ating Sunday service. So bago po tayo magsimula, let's declare Luke 4, verse 18 to 19. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed, and to proclaim the acceptable year of the Lord. Because our God is Jesus, He is the anointed one. So, J1 culture po tayo. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I'm not seasonal. I appreciate everyone and everything. I'm part of something big. I'm in partnership with Christ, and I'm not extreme. So, ang title po ng i-discuss natin for today ay Journey with God. Bakit po yun yung napili kong title? Kasi bago po ako mag-start ng topic ko, tinatanong po si Lord kung ano yung magandang title kung ano yung magandang topic. Tapos, na-reveal sa akin ni Lord na ito yung gagawin kong topic, Journey with God. Kasi maganda din siya, tapos kakapasok lang din ng 2026. So, magandang start po siya sa atin, Journey with God. So, meron po ako ditong 3 points, which is, 1 po is stay connected to the source. So, sabi po sa John chapter 15, verse 4, remain in me, as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine, neither can you bear fruit unless you remain in me. Yan. So, dahil kakapasok lang din po ng January, minsan po napapaisip tayo, ano ba yung mga New Year's resolution natin? Kasi minsan kapag yung mga January, naglilista tayo mga New Year's resolution natin. Tapos, ang dami nating nililista, mga New Year's resolution. Ang haba ng nililista natin. And unang-una pa lang, dedicated tayo na, ay ganito, mag-exercise ako. Gusto kong magpapayat, ganyan. Yung iba naman, magda-diet. Ang iba, mag-iipon. Madami tayong mga New Year's resolution. Pero kadalasan po minsan, hindi po siya talaga natutuloy until the end ng December. Kasi marami pong nangyayari. Sa isang araw, madami na po agad na nangyayari. Even our emotions sa isang araw, hindi siya consistent. Minsan sa umaga, masaya ka. Mamaya tanghali, malungkot ka. Tapos sa hapon, masigla ka. Iba't iba. And minsan sa isang week, ang dami na din pong nangyayari sa buhay natin. Sa school, sa work, sa job, sa kung ano man po yung mga tinatahak natin sa buhay. And lalo't higit na po kung yung 1 month, lalo na pong madami. And lalo na po kung yung isang taon. And yun po yung topic din natin, Journey with God, na dapat this year, dapat magkaroon tayo ng Journey with God. Let's start our year with our Journey with God. So yun, sa mga New Year's resolution, minsan sinasabi natin na gagawin ko to, gagawin ko yung ganito, ganyan, pero hindi po nagtatagal. Minsan sa kasintahan, pwede din po siya na ngayon, okay kayo, tapos after a month, wala na po, break na. Kasi madami po talagang nangyayari. At ang hindi lang po talaga nagbabago ay si Lord. Kasi si Lord, siya yung constant. He is the same yesterday, today, and forever. Yun po yung nakalagay sa Hebrews chapter 13, verse 8. Kung paano siya umibig sa mga tao before, ganun din po siya umiibig sa mga tao ngayon. Kung paano siya gumawa ng miracles before, ganun din po siya gumagawa ng miracles ngayon. Kasi He is the same yesterday, today, and forever. Kung paano si Lord, kung paano niya pinagaling yung mga tao before, yung mga nasa Bible, mga Old Testament, it is also possible ngayon. Kasi si Jesus, He is the same. Hindi nagbabago si Lord. And yun, life is a journey. Ang buhay po natin ay journey. Hindi lang tayo pang 1 week. Hindi po tayo forever toddlers. Hindi tayo forever kindy. Hindi forever 5 years old lang tayo. Hindi tayo bata. Kung tayo nga, lumalaki tayo physically. So, dapat tayo spiritually. Dapat umaangat yung level ng faith natin. Hindi dapat tayo constant lang. Kumbaga, for example, is parang minsan, yes, iniisip natin na, ay, okay na yung ganitong faith kasi nakakilala na ko kay Lord. Okay na yung ganon. Pero dapat hindi ganon. Dapat ang ini-aim natin na goal natin is mas makilala pa si Lord, mas umangat yung level ng faith natin at hindi tayo maging stagnant.
Dapat laging pa-elevate yung faith natin. And yun nga, hindi lang physically dapat yung nag-grow sa atin, yung tumatangkad, ganyan. Dapat we are also growing spiritually. Kaya dapat we need to stay connected tayo sa journey natin kay Lord. Higit pa sa New Year's resolution mo. Ayun, saktong January nga lang din po, kakapasok lang din po ng month. And yun nga po, hindi lang dapat tayo sa January mag-connect kay Lord. Tapos mga bandang February, magde-disconnect na po tayo. Or March, disconnect na tayo. Dapat start pa lang, connected na tayo. And kapag nag-connect na tayo kay Lord, huwag na tayong lalayo. Kasi nasa tamang landas ka na eh. Kapag nag-connect ka kay Lord, nasa tamang landas ka na. Huwag ka nang lalayo kay Lord. Ayun, not just the year 2026. Sa mga lilipas pang taon, dapat continuous tayo. Yan, sabihin mo sa katabi mo, continuous tayo kay Lord. Continuous tayo kay Lord. Your journey with God is the most important than any other journey. Marami po kasi tayong journey sa buhay. Marami tayong plano sa buhay. Kahit bata pa lang tayo, may mga pangarap na tayo. Dream ko maging doktor. Dream ko maging engineer. Marami tayong mga dreams sa buhay. Iba't ibang journey. Tapos minsan yun nga, journey ng travel, journey sa school, journey sa work, iba't ibang mga journey yung tinatahak natin sa buhay. And lahat tayo, different journey. Yung katabi mo, iba yung journey niyan. Sa journey mo, magkakaiba tayo lahat ng journey. Pero dapat yung journey natin kay Lord, dapat doon tayo pare-pareho. Dahil dapat lahat tayo, palangit tayo hanggang dulo. Kasi sabi ni Lord, ang manatili hanggang wakas, siyang maliligtas. Hindi dapat ngayon lang tayo connected, tapos bukas hindi na tayo connected. Dapat lagi tayo connected kay Lord. Mapaumaga man yan, tanghali, hapon. And sabi ni Lord, meditate His Word day and night. Sinabi day and night. Hindi lang pwedeng day, hindi lang pwedeng night. Dapat day and night, partner siya. Kasi kapag bineditate mo lang siya ng day, sa day ka lang mabibless. Day and night, dapat always meditate the word day and night. Kasi the moment na kapag nagme-meditate tayo ng word day and night, magkakaroon tayo ng genuine faith. And yun yung gusto ni Lord sa buhay natin. Na magkaroon tayo ng genuine faith. Yung sa puso natin. Na hindi lang binibigkas ng bibig natin na, Lord, you are my Savior. Lord, you are my everything. Na, Lord, I love you. Hindi lang dapat siya lumalabas sa bibig natin. Kundi dapat galing siya sa puso natin at lumalabas siya sa bibig natin. And yun yung gusto ni Lord sa buhay natin. Na meron tayong genuine faith kay Lord. Na dapat yung faith natin, yung relationship natin kay Lord, dapat totoo. Hindi yan peke. Kasi kapag peke yan, sayang naman sayang yung mga ginagawa nating pagsiserve kay Lord and about service din kay Lord. Yung sa pagkanta natin kanina, tulad kanina kumakanta tayo, sometimes we are already familiar sa music. Na minsan lumalabas na lang siya sa bibig natin, hindi na siya isinasa puso. Dapat isinasa puso natin. Kasi yun yung gusto ni Lord. Gusto ni Lord yung pure heart. Gusto ni Lord na sineserve natin si Lord, wino-worship natin si Lord nang galing sa puso. Hindi lang lumalabas sa bibig, kundi galing sa puso. Kasi if you're in a journey with God, kaya mahalaga na meron tayong journey kay God. Kasi if you're in a journey with God, lahat ng journey mo, lahat ng plano mo, kasama mo si Lord, may gabay at pag-iingat niya ni Lord. Hindi ka pababayaan ni Lord. May divine protection ka kay Lord. Kaya kailangan na dapat you are journeying with God. If you're in a journey with God, everything will fall in the place. Wala ka kailangang ikatakot, wala ka kailangang ipangamba, kasi hawak ni Lord yung buhay mo. Siya yung may gawa ng langit at lupa. Hindi ka niya papabayaan. Anak ka niya eh. Kung yung parent nga dito sa lupa, sobrang mahal na mahal nila yung anak nila. What more pa si Lord? Mas higit yung love ni Lord sa'yo. Kung yung jowa mo, into a relationship ka, mahal na mahal mo yan, lagi mo yung sinasabihan ng I love you. Si Lord ba, sinabihan mo ng I love you this day? Dapat, nagsasabi din tayo ng I love you. I love you, Abba Father. I love you, Jesus. I love you, Holy Spirit. Kasi si Lord dapat ang mahalaga. Sa lahat ng relationship, yung relationship natin kay Lord, yung pinakamahalaga. Kaya dapat i-guard natin yung puso natin. Kasi yun yung gusto ni Lord. To have, na meron tayong genuine faith. Na meron tayong pusong seryoso sa Kanya. Na meron tayong pusong nagmamahal sa Kanya. So, yun po. Number 1 is stay connected to the source.
So, sino dito yung may cellphone? Halos lahat naman po tayo may cellphone, di ba po? Kaya nyo ba na may cellphone kayo pero walang internet? Siguro naman yung iba kaya, nga 10 minutes, 15 minutes. Pero after that, maboboard na tayo. Nakaka-board lalo na kapag walang internet or kaya kapag brown out. Kasi ako before naranasan ko po brown out sa Pilipinas. Tapos nagse-cellphone lang ako, wala akong magawa. Tapos yung gallery ko, nalinis ko na, mga screenshot ko, nalinis ko na-arrange ko na yung mga apps ko. Parang lahat na lang nagawa ko. Pero kapag walang internet po kasi, limited yung magagawa. Hindi makakapag-social media. Walang connection through other people, through your friends, through your family. Limited kapag walang internet. And ganun din sa buhay natin kay Lord. Limited tayo kapag hindi tayo connected sa source. Yung cellphone, source niyan, wifi, kuryente. Tayo sa spiritual natin, kapag wala kang source, kapag di ka connected sa source, limited yung magagawa mo. And kapag connected ka sa source, maraming access. Gaya nga ng sabi sa John chapter 15 verse 4, "Remain in me as I also remain in you." Remain in me. This vine, siya si Jesus. And itong branch tayo. Kapag nag-remain tayo dito sa vine, which is si Jesus, magkakaroon tayo ng fruit, yung bunga. Gustong-gusto natin minsan ng bunga. Kasi masarap yung bunga, ganyan. O kaya mayaman, ganyan, magandang buhay. Lahat gusto ng bunga. Pero ayaw naman magre-remain. Ayaw mananatili sa vine. Ayaw mananatili kay Jesus. Hindi ka magkakaroon ng bunga kung hindi ka mananatili sa vine. Kasi yung branch, itong branch, connected lang siya dito sa vine. So dapat connected tayo kay Jesus para magkaroon tayo ng bunga. And ang bunga natin sa spiritual ay yung 9 fruits of the Holy Spirit. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, and self-control. Kaya pansin nyo sa mga Kristiyano, yung mga malalalim kay Lord, kakikitaan niya ng bunga. Yun yung bunga ni Holy Spirit na napuproduce sa atin. The moment na connected tayo sa source, the moment na connected tayo sa source, the more na mas nababago yung character natin. The more na mas nababago yung ating mga pag-uugali. Kasi yun nga, yung magagalitin, kung dati magagalitin, kasi ako before magagalitin ako, may hindisin ako. Tapos nabago siya ng nababago, the moment na connected ako sa source, nababago, napuproduce yung love, yung joy, yung peace. Kaya mahalaga na connected tayo sa source kung gusto natin na ang buhay natin is paganda ng paganda, pabago ng pabago, pabuti ng pabuti, paangat ng paangat, pabetter ng pabetter yung character natin. And yun nga po, minsan gusto natin yung bunga. Bunga lang yung gusto natin. Pero ayaw natin ng process. Inaayawan natin yung process. Yung process kasi mahirap po yung process eh. Masakit yung process. Ika-crush ka ng process. Pero kailangan mong dumaan sa process para ma-produce yung bunga. Kailangan nating dumaan sa mga ganun. Hindi mapuproduce yung bunga kung walang process. Katulad na lang po kapag nagtatanim tayo, di ba po ang process no, dinidiligan mo, ganyan, alagaan mo, aalisin mo yung mga damo sa paligid. Process yan para lumago yung isang halaman. And hindi yan lalago kung hindi natin siya pinaprocess, kung hindi natin inaalagaan. The same thing din sa atin, process, dumadaan tayo sa iba't ibang mga proseso. At kapag dapat nasa process ka, huwag mong aayawan yung process mo. Huwag mong aayawan yung hirap. Huwag mong aayawan yung struggle. Kasi dun sa struggle, dun tayo lalago. Dun mo makikilala si Lord. Dun mo makikita yung character ni Lord na, for example, is may sakit. Doon mo malalaman na si Lord ay healer mo. And I also experienced that before na, yun nga po, alam naman po ata ng lahat yung sa nose ko. And hindi ako nagpunta ng hospital with faith, gumaling. Ganun si Lord. Tinitingnan ni Lord yung puso, yung faith ng isang tao. And yun nga po, yung process, siya po costly. Costly yung pagsunod kay Lord. Bakit ko nasabing costly yung pagsunod kay Lord? Costly yung pag-connect natin sa source. Bakit siya naging costly? Kasi costly, mag-i-spend ka ng time kay God. Magbabasa ka ng Bible. Minsan, tinatamad na tayo magbasa ng Bible.
nakakatamad mag-devotion kasi busy tayo sa work, busy sa kung ano-ano ginagawa natin sa buhay. Iba't iba po kasi talaga tayo na ginagawa sa buhay. May student dito, merong nagtatrabaho, merong yung pamilyado, may mga ginagawa sa bahay. Iba't iba po tayo ng mga ginagawa. Pero we need to spend time kay Lord kasi yun yung pinakamahalaga. We need to have time kay Lord. We need to have devotion. Mahalaga yung devotion. Mahalaga na nagbabasa tayo ng Bible. Kasi dun sa pagbabasa ng Bible, dun mo makikilala si Lord. Yes, mahalaga din yung nakikinig tayo ng ganito. Nakikinig ng Word of God. Pero yung pagbabasa ng Bible, yung pagde-devotion, iba ang magagawa ng devotion sa buhay mo. Doon mo tunay talaga na makikilala si Lord. Doon ka magkakaroon ng relationship. And doon mo malalaman kung ano yung instruction ni Lord sa buhay mo. Kasi, yes, okay na nagpe-pray tayo, ganyan. But it is just one-way communication. Ang relationship, two-way communication siya. Kapag nagpe-pray ka, ikaw lang yung nagsasalita. Ikaw lang yung umiimik. But kapag nagbasa tayo ng Bible, if we read the Bible, nagiging two-way communication na siya. Kasi sa Bible, doon si Lord nangungusap. Doon si Lord nagsasalita. Doon mo malalaman kung ano yung sinasabi ni Lord sa buhay mo. Doon mo malalaman kung ano yung gagawin mo, kung ano yung next step na gagawin mo. Kasi sometimes we are confused na, Lord, ano ba yung gagawin ko? Pareho namang tama. Pareho namang maganda. Pero paano tayo magde-decide kung pareho namang maganda? Doon sa parehong yun, for sure ako may isa na mas better. And doon natin malalaman kung ano yung gagawin mo decision making the moment na kapag nagbasa ka ng Bible, mangungusap sa'yo si Lord doon. Mangungusap sa'yo si Lord. Kaya our devotion and our quiet time is mahalaga. Yes, tinatamad tayo. Totoo yun kasi kahit ako before, tinatamad din po ako magbasa ng Bible. Pero we need to be consistent. Kasi the moment na consistent ka, doon napuproduce din yung sa heart mo, doon ka mapuproduce din ni Lord. And one time din po, it's my own testimony. Yung iba, alam na din po siguro dito. So, nung last year po kasi, nag-ano po ako, magde-devotion po ako. Pero may napapansin po kasi ako sa sarili ko. Na yun nga po, pagka-uwi ko, ganyan, pagod na po ako galing trabaho. And sometimes, nakakatulog na lang po ako nung may tuwalya sa ulo. Kasi kakatapos ko lang pong maligo, tas humihiga ako, tas nakakatulog na lang po ako kasi pagod sa work, ganon. And yun yung napapansin ko sa self ko na, Ayla, wala kang prayer sa gabi. Mahalaga yung may prayer sa gabi. Mahalaga yung may devotion sa gabi kasi doon kayo nag-uusap ni Lord. Na sabi ko, Ayla, di ba, nag-commit ka kay Lord na kapag gabi, magbabasa ka ng Biblia. Kapag gabi, time mo yun kay Lord. Doon kayo mag-uusap ni Lord. And nung napansin ko siya, iniyak ko siya kay Lord. Sabi ko, Lord, ayoko natutulog ako nang hindi ako nananalangin. Na Lord, ayoko nang tutulog ako na hindi ako nagde-devotion kasi mahalaga po yung devotion. Doon kayo mag-grow sa devotion based on my own experience. Sa devotion po kayo lalago din. Yes, you can lalago din po sa pakikinig ng word ni Lord. Mga ganito, Sunday, yung AG natin, life grouping. Pero yung devotion, iba yung effect ng devotion sa buhay po natin. And since yun nga po, napapansin ko po na lagi ako nakakatulog. Prayer ko kay Lord, that time, umiiyak ako. Nasabi ko, ayoko matulog nang hindi ako nagdadasal. Ayoko matulog nang hindi ako nagde-devotion. Sa sobrang, ng puso ko, eager ng puso ko, sabi ko, Lord, pag nakatulog po ako, gisingin mo po ako. Seryoso po ako, Lord, gisingin mo po ako. Nagpe-praise and worship na po ako noon. Tapos after noon, nahiga lang muna ako saglit kasi parang medyo napagod din po, ganyan. So nahiga ako saglit. Tapos, hindi pa naman po yung time ng devotion ko eh. Minsan kasi parang randomly lang po ako nagpe-praise and worship sa kwarto ko. Tapos nahiga lang po ako saglit. Tapos, sa hindi po inaasang pangyayari, nakatulog po ako. Eh, kapag po kasi ako nakakatulog, mahirap po akong gisingin. Alam po yan ng kapatid ko na kapag nag-a-alarm ako, gising na yung kabilang kwarto, ako, tulog pa ako. Nabubulhag na yung kabilang kwarto, nagagalit na sila, tulog pa po ako. Mahirap akong gisingin. Kapag nag-a-alarm ako, every 5 minutes, ganyan. Tapos hindi ko po talaga naririnig. Parang ang hirap, mahirap po akong gisingin. Lalo na din po kapag pagod, hindi po agad ako nagigising. Tapos, yun nga po, nakatulog ako. Then later on, bigla po ako nagising 12 a.m. Tapos sabi ko, hindi po kasi talaga ako nagigising eh. Tapos sabi ko, hala, ba't ako nagising? Pagod ako, dapat tulog ako. Tapos, doon ko naalala yung prayer ko na, Lord, papagising nga po pala ako sa'yo para manalangin kasi hindi pa po ako nakakapag-pray noon.
Hindi pa ako nakakapag-devotion noon. Tapos, dahil nga pagod na pagod ho ako, pero nagising naman po ako ng ng normal, yung walang irritate. Kasi di ba po minsan pag pagod tayo, na-irritate tayo pag bigla tayo nagising. So, ako normal, parang chill lang yung pagkagising sa akin. Tapos sabi ko, Opo Lord, mananalangin po ako. Sorry po, magde-devotion po ako. Ginising niyo ako. Tapos sabi ko, wait lang po Lord, 5 minutes. Tapos after po nun, nakatulog po ulit ako. Tapos, nagising po ulit ako. Hindi ko inaasahan na ba't ako nagising ulit. Pag check ko ng cellphone ko, 1 a.m. na. 1 a.m. Yes, 1 a.m. 2 a.m. po pala. 2 a.m. Pag check ko ng cellphone ko, 2 a.m. na. Tapos, nagtataka ako, bakit nagising na naman ako? Tapos doon ko ulit naalala. Siyempre kapag bagong gising po tayo, parang hindi pa po fresh yung utak natin eh. Parang inaantok pa yan, ganyan. Tapos, nung 2 a.m., pag check ko ng cellphone ko, yun nga po, 2 a.m. na. Tapos sabi ko, nga pala, nagpapagising nga po pala ako sa inyo, Lord. Pero nagising po ulit ako ng chill lang, ganyan. Wala namang hindi na-irritate, ganyan. Tapos sabi ko, yes Lord, mananalangin po ako. Magbabasa po ako ng Bible. Tapos sabi ko, wait lang po ulit Lord ah. Hihiga lang saglit. Tapos after po no, nakatulog po ulit ako. Tapos nagising naman po ulit ako ng 5 a.m. Sobrang bihira ko po kasi talaga yung gano'n, yung bigla na lang magigising in the middle of the night, in the middle of my sleep kasi nga po pagod po ako. Tapos nagising ako ng 5 a.m. Tapos tawang-tawa ako kay Lord. Sabi ko, Lord, seryoso po pala kayo dun sa prayer ko, nagisingin mo ako. Ay, ginigising po talaga ako ni Lord. Tapos nung, yun nga, nagising po ako ng 5 a.m. Parang ako medyo babangon na, pero parang umiinat-inat pa, ganyan. Tapos, sabi ko, wait lang po Lord, patunay na po, mananalangin na po, magde-devotion ako. Pero nakatulog po ulit ako. Tapos after po nun, sunod ko pong gising, magtatrabaho na po ako. Mga 7 o'clock, kailangan ko na pong kumilos, ganyan. Tapos during the morning, tawang-tawa ko kay Lord na, Lord, seryoso po pala kayo sa panalangin ko, nagisingin mo ako. And nakakatuwa din po, and at the same time, medyo naano din po ako sa cellphone na, ay lang, ginigising ka ni Lord, di ka nanalangin. Pero at the same time, nakakatawa kasi kinugon ni Lord yung prayer ko, nagisingin mo ako kasi gusto kong magdasal, gusto kong manalangin, gusto kong mag-devotion. And ganun po kahalaga yung devotion sa buhay natin. Na kung ako, ginising ako ni Lord 3 times. 3 times ako ginising ni Lord. Di naman po ako palaging nagigising in the middle of the night. 3 times niya akong ginising kasi doon pinarealize sa akin ni Lord. Doon niya ni-reveal na mahalaga yung devotion kay Lord. Mahalaga yung quiet time natin kay Lord. Mahalaga na tayo ay nakikipag-usap kay Lord. Kasi gusto ni Lord, sa'yo si Lord na kailan kaya ako kausapin itong anak kong to? Ba't parang daw ako nang kausap nito? Galit ba to sa akin? Nagtatampo ba to sa akin? God wants your time. God wants your heart. We need to prioritize God. Kailangan magkaroon tayo ng time kay Lord kasi mahalaga yung time natin kay Lord. Hindi kailangan ni Lord ng yaman mo. Kasi yung yaman mo, galing lang din yan kay Lord. Amen. Hindi kailangan ni Lord ng achievement mo. Hindi kailangan ni Lord ng mga titulo. Hindi kailangan ni Lord yung mga certificate. Hindi niya yun kailangan. Ang kailangan ni Lord yung puso mo. Yung puso mo na seryoso. Ang kailangan ni Lord yung time mo. Kailangan niya ng time mo. Please spend time kay Lord. Kasi gustong-gusto yun ni Lord eh. Gustong-gusto ni Lord yung time mo. Let's give time kay Lord. Yes, gusto nating lumago. Pero nag-e-effort ba tayo na lumago yung spirit, yung sa spiritual natin? Nag-e-effort ba tayo? Kailangan nag-e-effort tayo. Hindi lang yung tayong tatayo, uupo, ganyan, tas wala naman tayong ginagawa. Parang kapag nag-exercise ko, gusto mo magpapayat, pero di ka naman nag-exercise. Diba? The same thing din po sa spiritual journey natin. Dapat nag-effort tayo. Dapat may ginagawa tayong paraan para ma-achieve natin yung isang goal. Hindi lang gugustuhin natin yung isang bagay, pero wala tayong ginagawa. Dapat po, may ginagawa po tayo. And yun po, sa journey with God, we need to stay connected sa source. Bakit mahalaga na connected sa source? Kasi si Lord na yun eh. Kay Lord na. Kay Lord po lahat. Wala na tayong hihilingin pa. Ano yung need mo? Healing mo. He is our healer. Healer natin si Lord. Kailangan mo ng promotion? Si Lord, provider. Jehovah Jireh, provider si Lord. Kailangan mo ng safety? Divine protection. Bibigyan ka nila ng divine protection. Guidance, wisdom, lahat yan. Kayang i-provide yan ni Lord. Lahat ng kailangan mo, kayang i-provide yan ni Lord. Kaya kay Lord na lahat. Kailangan nating magkaroon ng time kay Lord. Kailangan nating maging connected.
stay connected to the source. Yun nga, one time, gumala kami sa Albany. Nakasalubong pa nga po namin doon si Ate Mayan, Ate Marian at si Ate Mayan. Gumala po kami sa Albany. And ang gamit namin is dalawang car. Car ng dad ko at saka yung car ko. Sa car ng dad ko, nandun po ang kuya at ang mama at saka yung dad ko. Tapos sa car ko naman, ang nandun po is ako at si Nika. Lagi po kayo magkasama. Medyo malayo po yung Albany, parang from our home, parang mga 4 hours po ata, if I'm not mistaken. Tapos, ang mga dadaanan dun, mga gubat-gubat na walang mga sibilisasyon. Lalim naman, sibilisasyon. Tapos, ako kasi gusto ko kapag nagta-travel ako, gusto ko may music ako. Yung worship music, mga ganyan. Gusto ko may music ako. Kasi kapag wala, naboboard ako parang nakakaantok, ganyan. Tapos, bago umalis ng bahay, naka-ready na yun. Sa YouTube ko, in-arrange ko na yung mga music ko, ganyan. Tapos, nung nagta-travel na kami ni Nika, nung nasa yung mga pagubat na, walang wifi. I mean, mahina yung signal. Mahina yung signal. Sabi ko, hala, Nika, wala na tayong music. Kausapin mo ako, naboboard na ako, ganyan. Yung kasama ko din, hindi umiimik, naboboard na ako, ganyan. Tapos, sabi ko sa kanya, i-chat mo yung kotse, i-chat mo ang mga mama, ang mga papa, para magkaroon ng connection sa wifi. Kasi malakas yung wifi po ng papa, kasi Telstra yun Telstra. So, gusto kong mag-connect para may music tayo, ganyan. Tapos, yung car po kasi nila nasa unahan, tapos kami nasa likod lang. Parang sinusundan lang namin yung car nila. Kasi nga, yun nga po yung internet, mahina, ganyan. Sumusunod lang po ako kasi yun nga po, walang signal. Tapos, yun po, di nakakonect na po ako. Pero the moment na lumalayo sila, humihina yung connection ko, humihina yung signal sa cellphone ko. Humihina din yung music, nagpuputol-putol. Hanggang sa, tinabad na po kong habulin yung kotse nila. Noong una kasi mga ganito lang yan, speed. Tapos, nung mga medyo malayo na sila, tapos medyo lumalayo. So, parang tinamad na akong habulin sila ng habulin. Sabi ko, Nika, wala na tayong internet. Wala na music. Pero tanaw ko pa din po yung kotse nila kasi sinusundan ko nga po yung kotse po nila. Pero yun nga po, wala na kaming internet, wala nang music, ganyan. And the same thing din po sa spiritual journey natin. Kailangan mong connected sa source. Kailangan mong mag-stay connected sa source. Yung sa akin sa wifi, kailangan ko mag-stay connected sa wifi. Kasi the moment na lumalayo ako sa wifi, humihina yung sa source. And the same thing din po sa spiritual journey natin na the moment na lumalayo ka, humihina yung connection mo kay Lord. Kailangan mo siyang habulin, kailangan mong bumalik para manumbalik yung source. Huwag tayong tamarin. Mas habulin pa natin at mas dumikit pa tayo lalo sa source. Seek Him more. We need to seek God. And the moment na nag-stop na po ako mag-follow sa car ng mga papa, hindi po ako makakarating sa destination kasi wala po akong source. Wala akong internet. Kaya kailangan lagi ako nakasunod sa mga papa para makarating ako sa destination namin. Kasi kung hindi ako susunod sa kanya, maliligaw po ako Hindi ko alam kung saan ako pupunta, hindi ko alam kung saan ako tutungo. Kaya kailangan stay focus ako sa kotse ng papa para alam ko kung saan siya liliko, alam ko kung saan siya dadaan. And the same thing din po sa spiritual journey natin, kailangan mong mag-stay connected kay Lord. Kailangan yung mata mo nakafocus kay Lord. Huwag kang focus sa kung saan, huwag kang focus sa katabi mo, huwag kang focus sa kalsada, kasi minsan yung katabi mo maingay. Uy, ate, tingnan mo yun. Tapos pag lumingon ako, yung madi-distract ba, ganon. So, dapat stay connected ka lagi kay Lord. Stay connected ka sa source. Kasi the moment na yung mata mo, nilingon mo sa ibang mga bagay, ibang mga distractions, madi-disconnect ka, madi-distract ka. Kaya dapat connected ka kay Lord. And, yan, the moment na connected tayo kay Lord, malayo yung mararating mo. Makakarating ka sa final destination. Makakarating tayo sa final destination natin, which is yung heaven. Makakarating tayo sa heaven. And, bago tayo makarating doon, we need to seek Him more. Kailangan lagi tayo nagsisik sa Kanya. Dapat kailangan natin lagi ginugusto na lumalim sa Panginoon. Lagi tayo sa palalim. Kasi sa paglalim natin sa Panginoon, sa pag-close mo kay Lord, the more you will hear His voice, the more you will be familiarized to His voice, the more na mas magiging malapit ka kay Lord, magiging maraming revelations na i-reveal sa'yo si Lord.
Kaya habol lang, takbo lang, seek Him more. Ayun, sabi sa Jeremiah 29:13, "You will seek me and find me when you seek me with all your heart." Kasama na naman yung puso. Kasi gaya ng sabi ko sa inyo kanina, mahalaga na may puso. Hindi yung a-attend ka ng Sunday service, ganyan, pero walang puso. Dapat may puso tayo. Sayang yung pag-attend natin if hindi natin sinasamahan ng puso. Dapat may puso. And kapag sinisik mo si Lord, mahahanap mo siya. Kasi si Lord, hindi siya madamot sa presensya niya. Hindi madamot si Lord. If you seek Him, you will find Him. Do not stop seeking God. Kasi nga, hindi nga po madamot si Lord. Hindi siya nagtatago. He just want your heart. Gusto ni Lord ng puso mo. Gusto ni Lord ng puso mo. Pure heart. 100%. Hindi kalahati. Hindi 99. Hindi 50. 100%. Yan yung gusto ni Lord. Gusto ni Lord ng puso mo. And yung number 2 po tayo is stay awake and alert. Sabi po sa Psalms chapter 32 verse 8, "I will instruct you and teach you in the way you should go. I will counsel you with my loving eye on you." So, habang yun nga po, yung nagmamaneho ako, ganyan, since ang haba-haba po nung journey namin, 4 hours po siya. So, parang may time din po na napapagod ako, inaantok ako. And kailangan kong mag-stay awake. Kailangan kong maging alerto. Kasi the moment na mapapapikit-pikit po ako, may tendency na mabunggo ako, mag-crash ako. Kaya kailangan bukas yung mga mata ko. Kailangan stay awake ako. Kasi if hindi, mabubunggo po kami. And the same thing din po sa spiritual journey natin. You need to stay awake sa spiritual journey natin. Hindi yung papikit-pikit ka sa spiritual journey mo, hindi yung Sunday ka lang on fire. Pagdating ng Monday, medyo on fire pa naman. Tapos pagdating ng Sabado, may natira pa ba? Dapat lagi tayong on fire kay Lord, hindi yung papikit-pikit tayo. We need to stay awake kay Lord. Paano tayo mag-stay awake? Babalik ulit tayo sa devotion. Sa pagkakaroon ng time kay Lord, we need time kay Lord. And yun nga po, habang nagala po kami, may dinaanan po kaming mataas na parte. Ayan. Parang ano po siya, familiar ka, Ate Marian? Ano ba yan? Sa ano po yung daga po, yan, daga. Ito po yung isa sa pinuntahan namin daga. Ano po yung nakikita nyo dito? Di ba po parang medyo malabo, pero maganda po siya in real. Maganda po siya. Kaso, kapag hindi ka nag-stay awake at hindi ka naging alerto, possible na mahulog ka. Possible na mahulog ka kasi hindi mo nakita yung sign. Ito yung sign, maliit siya. Hindi mo makikita yung sign. Hindi mo makikita yung sign kapag hindi ka nakakonect kay Lord. Kapag malayo ka kay Lord. Kaya kailangan mong maging malapit kay Lord para malaman mo yung mga sign, para malaman mo yung instruction ni Lord sa buhay mo. Kasi kapag malayo ka kay Lord, medyo maingay yung paligid, madaming distraction sa paligid. Pero the moment na kapag connected ka, stay connected ka sa source, which is yung number 1 natin, malalaman mo yung instruction ni Lord sa buhay mo. Be safe, stay on path. Kasi kapag di ka nag-stay on path, maaari kang mahulog. Maaari yung desisyon mo na ganyan, maaaring matikapahamak mo. Yes, maganda siya. Maganda siya sa simula, pero alam ni Lord yung future, alam ni Lord yung ending, alam ni Lord ang mangyayari sa buhay mo. You need to listen to God kapag may sinabi siyang instruction sa'yo. You need to listen to Him. You need to stay on path kapag may sinabi sa'yo si Lord. Yan nga, kapag malayo, mahirap makita yung sign ng instruction tulad nito. Mahirap makita. Pero the moment na lumapit tayo kay Lord, makikita mo, malalaman mo kung ano yung mga instruction ni Lord sa buhay mo. And yes, God gave instruction to everyone. Nagbibigay si Lord ng mga instructions sa bawat isa kasi gusto ni Lord safe tayo. Ayaw ni Lord na tayo ay napapahamak. Ayaw ni Lord yon. Gusto ni Lord is lagi tayong safe. And the same thing then, the more na we get closer to God, the more na connected tayo, mas nagiging clear yung instruction ni Lord sa buhay natin. Hindi siya malabo. Hindi siya magiging malabo. And yun nga, minsan nagiging malabo lang siya kasi yung dictate ng world, yung world, magulo po kasi sa world maingay, magulo. Yung noise ng world, busy sa world. For example, sa classroom, may mga estudyante po, ganyan, may teacher na nagdi-discuss, tapos yung mga estudyante, may ibang student naman po na nakikinig.
may ibang student na nakikipagkwentuhan lang po sa katabi nila, ganyan. And may binigay na instruction yung teacher, pero hindi napakinig ng dalawang student na nagkukwentuhan. Tapos biglang may binigay si teacher na exam. And pagkabigay ng exam, nag-failed yung dalawang student kasi hindi sila nakikinig. Ang instruction pala ng teacher ay kailangan all capital yung sagot sa exam. Eh hindi nakinig yung dalawa. So hindi nila nalaman yung instruction ng teacher. The same thing din po sa spiritual journey natin. Kailangan hindi tayo distracted. Kailangan nakikinig tayo sa word ni God. Kailangan naka-connected tayo sa source para malaman mo at maging clear sa'yo yung instruction ni Lord sa buhay mo. Do not focus sa world. Do not focus sa world. Focus on His word. Do not focus sa world. Focus on His word. Kay word, kay Lord tayo mag-focus. How will we know the signs and instruction of God sa buhay natin? Yun po, read Bible, mag-devotion tayo. Kasi di ba nga po yung Bible, basic instructions before leaving earth. Kailangan mong lakaran. Kailangan mong lakaran yung journey mo kay Lord. Walk towards the source. Kailangan mong maglakad towards the source. Kasi kapag hindi ka lumakad towards the source, mapapahama ka. And God already saw the ending before He gave you the instruction. Bago pabigyan ni Lord ng instruction, alam na ni Lord yung ending. And laging maganda yung ending. Laging maganda yung inihanda ni Lord sa buhay natin. Laging maganda yun. We need to listen kay God na kahit minsan parang unclear, hindi mo maintindihan na bakit ganito yung pinapagawa mo sa akin, Lord? Parang ang labo naman ito. Ito nga yung gusto kong gawin, tas ayaw mong pagawa sa ayaw mong gawin ko yung ganitong bagay. You need to listen to God kasi alam ni Lord yung ending. Do not steal the pen kay Lord. Do not steal the pen kay Lord. Sometimes kasi sarili natin yung nasusunod eh. Gusto natin ganito yung mangyari sa buhay ko. Gusto na ganito, ganyan. Nag-i-steal na tayo ng pen kay Lord. And si Lord nga yung author ng lahat eh. Si Lord yung author ng lahat. And kapag si Lord yung inalaw mo na maging author ng buhay mo, maganda yung magiging mga chapters ng buhay mo. Kaya kailangan connected ka din po talaga kay Lord. And do not spoil po the ending. You will win. You will win. Lahat tayo, you will win. And number 3 po is, ayan, isa po pala dun sa, sa number 2 natin. Yan, may mga binibigay na mga warning si Lord. May mga binibigay. Kailangan nating makinig. Hindi yung kapag, for example, may binigay na warning si Lord na, Ayla, wag mo nang magjowa, ganyan. May binibigay na warning si Lord. And kapag hindi mo yan sinunod, maaaring magulo yung pinoform ni Lord na love story mo. Maaaring magulo yan. Kailangan mong makinig kay Lord. Kailangan mong makinig sa warning niya. Huwag tayong mga kasaway. Ayun. Kaya, yan. Number 3 po, focus on God. Kailangan nating mag-focus kay Lord. Sabi sa Hebrews chapter 12 verse 2, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith. Yan, perfecter of faith. What God started in you, He will finish it. Tatapusin niya ni Lord. Hindi kayo iiwan ni Lord na unfinished. God does not start what He will not finish. For example po sa pagluluto. Pag nagluluto tayo, ako po before nagbe-bake po ako, pero ngayon hindi na po ako makapag-bake kasi wala na po akong time. Nung nagbe-bake po ako, the moment na hindi din sakto yung takal ng ingredients, yung mga cake, hindi aangat, hindi aalsa, or hindi magiging ayos. And kapag nagluluto tayo, di ba, kailangan natin siyang matapos. Pag sa cake, may mga icing pa yan, ganyan. And hindi ko naman naahayaan na yung ginagawa kong cake ay nasa oven lang. Kasi kapag hinayaan ko yun, kapag nagluluto ako, maaaring sumabog. Maaaring yung niluluto kong cake masunog, ganyan. Hindi na siya masarap ang lasa. And ganun din sa buhay natin. Si Lord, siya yung author ng buhay natin. Kung paano sinimulan ni Lord, ganun niya din tatapusin. Hindi yung nagsimula sa iyo si Lord tapos hindi niya tatapusin. What God started in you, He will finish it. Ano man yung sinimulan ni Lord sa iyo, tatapusin niya yon. Hindi lang basta tatapusin. Tatapusin niya yun ng maganda. Tatapusin niya yun ng victorious. And sa journey natin kay Lord, madaming nakakapisod.
Maingay ang paligid. You cannot control what others will say about you. Kasi sometimes masyado tayong affected sa sinasabi ng ibang mga tao. Masyado tayong na-affectuhan sa sinasabi ng ibang mga tao. Maingay yung paligid, madaming distractions sa buhay. You cannot control what others will say about you, but you can control how you will respond or act to that situation. Nasa iyo na yun kung paano ka magre-respond, kung paano ka mag-a-act to that situation. Yun, we need to focus kay Lord. Not on the people around you, not on your problem. And I have here some illustrations. Familiar ba yung youth? For example, ikaw to. Ikaw po to. And sometimes nakakaranas tayo ng mga problems sa buhay na hindi naman na-expect natin na mabigat yung problema. E di, ito po yung naging problema. Tapos kinay-carry mo siya, mabibigatan ka. Ang bigat ng problema na parang tingin mo na yung problema, mas malaki na sa'yo yung problema. Mas malaki na sa'yo yung problema. Pero the moment na sinurrender mo yun kay Lord, the moment na binigay mo yun kay Lord, gagaan. Minsan kaya tayo nahihirapan kasi yung trabahong pang Diyos, ginagawa na din natin. Trabaho yun ni Lord. Ang kailangan mo lang gawin kung ano lang yung kaya mo. Kapag di mo kaya, give it to God, surrender it to God. And yung kamay ni Lord, malaki yan. Kaysa sa problema na meron ka. Sinasabi mo, malaki yung problema mo, mas malaki yung kamay ni Lord. Kapag sinurrender mo yung problema mo kay Lord, gagaan ang buhay mo. Gagaan yung buhay mo. Hindi mo siya kailangang i-carry, hindi mo siya kailangang dalhin. Give it to God, surrender it to God. Kaya tayo minsan nahihirapan sa mga inaano natin sa buhay kasi nakakalimutan natin mag-surrender kay Lord. We need to surrender kay Lord. And hindi lang yung ganun. For example po is sa mga decisions making natin, kapag magde-decide tayo, kailangan i-surrender mo yan kay Lord. Maliit o malaking decision man yan, kailangan i-surrender mo yan kay Lord. Kailangan i-lift it up mo yan kay Lord. Kailangan magpaalam ka kay Lord. Kailangan sabihin mo yan kay Lord. Yes, maganda yung ginagawa mong plans sa buhay mo. Maganda yung ginagawa mong schedule sa buhay mo. Yung journey na inaayos mo sa buhay mo maganda. Pero kailangan mo yung ibigay kay Lord. Kailangan mong isurrender yan kay Lord. Kasi the moment na sinurrender mo yan kay Lord, ibibless yan ni Lord and gagawin ni Lord na mas maganda pa yung pinaplano mo sa buhay mo. Maganda yung plano mo, pero mas maganda yung plano ni Lord sa buhay mo. Always choose His plan, not your plan. Dapat plan ni Lord. And to our journey kay Lord, maaari kang tumakbo, maaari kang maglakad. Maaari tayong tumakbo, maaari tayong maglakad. Make sure that you are walking or you are running with God. Hindi yung tatakbo ka lang, hindi yung lalakad ka lang. Dapat you are walking with God. You are running with God. Dapat laging with God. Hindi yung sarili mo lang. Dapat sama mo si Lord. Kasi doon ka safe. Doon ka mapoprotektahan. Dapat with God palagi ang lakad mo. Kasi iba yung kaya mong gawin kapag kasama mo si Lord. Marami kang kayang gawin kapag kasama mo si Lord. Walk with God, run with God. Mahalaga sa journey na isasama mo si Lord. Do not go on your journey nang ikaw lang. Na ang kasama mo, kaibigan mo lang, kung hindi mo kasama si Lord, dapat kasama si Lord sa journey. Huwag kang papayag na lalakad ka na ikaw lang mag-isa kasi mapapahamak ka. For example is, di ba, pag naglalakad tayo ng patalikod, pag patalikod yung ano natin, maaari tayong matapilok, maaari tayong matakid, maaari tayong madapa. And ganun din sa spiritual journey natin, na si Lord yung mata kasi natin, si Lord yung eyes natin, na kapag hindi mo kasama si Lord, kapag hindi ka nakafocus kay Lord, maaari kang matakid, maaari kang madapa, maaari may magawa kang mga decisions making sa buhay mo na ikakapahamak mo pala, hindi mo nakikita. And ganun din, like for example, yung isang tao na bulag, kapag yung isang tao na bulag, di ba yung tao, kailangan niya ng gabay, kailangan ng mga nakasurround sa kanya na gagabay sa kanya, or kaya yung parang stick para makakapa niya. Kasi kapag wala siya ng mga taong nakasurround sa kanya, kapag wala siya ng stick, maaari siyang masaktan, maaari siyang mahulog. The same thing din sa spiritual journey natin. Bulag ba tayo? Kasi minsan nagbubulag-bulagan na lang tayo, hindi tayo nakastay focus, hindi gising yung mata natin, hindi nakamulat yung mata natin. Dapat nakamulat yung mga mata natin. Kasi kapag bulag ka nga spiritually, pwede kang magkasala, pwede kang matapilok, pwede kang malulong sa mga bisyo, pwede kang mahulog, pwede kang masaktan. And journeying with God, yung katabi mo, may sariling journey yan kay Lord. Magkaiba kayo ng tinatahak.
Magkakaiba tayo ng mukha. Magkakaiba tayo ng fingerprint. Kahit yung kambal na parang sobrang identical, may pagkakaiba sila. May pagkakaiba sila sa ugali, may pagkakaiba sila sa fingerprint. Iba't iba yung tinatahak natin sa buhay natin. And sometimes kasi minsan iniisip natin na ang ganda ng buhay nun, ba't yung buhay ko ganito? Do not compare kasi your own life is different from her life. Maaaring nauna lang yung pag-angat ng isa, pero kasunod ka na. Declare it to yourself na kasunod ka na ang buhay mo ay paangat, na ang buhay mo ay pasigla, ang buhay mo ay payaman, ang buhay mo ay pa-better. You need to stay focused kay Lord. Focus tayo sa goal. Ang goal natin, our ultimate goal is to keep our minds and heart focused kay God. Kapag outing sa Pilipinas, di ba, mga friends, barkada, ganyan, may pang nirerentahang jeep, tapos may driver, tapos lahat sasakay sa jeep. Kung hindi ka sasakay sa jeep, you won't reach your destination. Hindi ka makakarating sa destination mo. May iwan ka. Dapat ganun din tayo. Walang maiiwan sa atin. Lahat tayo palangit. Walang maiiwan dito in Jesus' name. Amen. And for example, sa isang kotse, God is the driver, kayo yung nasa passenger seat. And di ba kapag may driver, kunyari kaibigan mo, driver mo, parent mo, driver mo, and kapag nasa passenger seat ka, hindi ka naman nag-worry, di ba? Ano bang ginagawa ng tao na nasa passenger seat? Kumakain, natutulog, dumadaldal, chill lang. Wala siyang ikinaka-worry in life. Parang aabutan niya, mga drive-thru, aabutan na ng pagkain, tapos yung driver hindi kumakain, yung nasa passenger seat, kumakain. Kumakain yung katabi mo, tapos hindi ka makakain, ganyan. Parang passenger princess, ganon. And ganon din po sa buhay natin na hindi mo kailangang mag-worry sa buhay mo kasi si Lord yung driver ng buhay mo. Amen. You do not need to worry sa future mo. You do not need to worry sa trials or sa struggles na kinakaharap mo. Kasi yung nasa passenger seat nga hindi nagwo-worry. Let us not worry. And ang ginagawa din ng nasa passenger seat, minsan tumitingin lang yan sa paligid. Ang ganda ng ganito. Tapos sasabihin pa, tingnan mo yun, kaganda. Tapos yung mga nasa, yung mga nagdadrive, hindi makatingin niya kasi focus yan sa daan. And kailangan nating mag-focus kay Lord. Kailangan mong abangan kung ano yung ginagawa ni Lord sa buhay mo. Be excited kasi may magandang ginagawa si Lord sa buhay mo. May magandang niluluto si Lord sa buhay mo. May magandang kang patotoo na sasabihin. May magandang kine-create si Lord sa buhay mo. Kailangan mong maghanda, be excited. Healing, promotion, success, lahat yan mararanasan mo if you are connected to the source. We need to have connected kay Lord. Kailangan connected tayo kay Lord. Kasi doon mo mararanasan yung iba't ibang miracles. Doon mo mararanasan yung iba't ibang provision, iba't ibang mga revelations ni Lord. Kailangan mong mag-connect sa Lord. Maghanda ka kasi nire-ready na ni Lord yung breakthrough mo. Mararanasan mo na yung breakthrough mo. And do not steal the pen kay Lord. Kasi si Lord, may ginagawa siya sa buhay mo. He is the author of your life. He is the author of your love story. He is the author of your testimony. He is the author of your purpose. Author si Lord ng chapter ng buhay mo. Bawat chapter ng buhay mo, si Lord ang author. Kapag ginagawa mo yung pen kay Lord, hindi maganda yung kakalabasan. Kaya kailangan, let God be God. Huwag yung sarili mo. Amen. Let God be God. Paano po ate kapag naligaw ng landas, kapag hindi connected kay Lord? It is not too late to connect kay Lord. Back on track. Kailangan mong mag-back on track. Kasi the moment na nag-back on track ka, nakaabang sa'yo si Lord. Wide arms open. He is more than willing to hug you. He is more than na makinig sa'yo. And to summarize po how to journey with God, 1, stay connected to the source. 2, you need to stay awake and alert sa mga direction na sinasabi sa'yo ni Lord. And 3, you need to focus on God. Be serious to your relationship kay Lord. Dapat seryoso tayo sa relationship natin kay Lord.
And yun po. Glory to God po. Manalangin. Father, Heart God, Jesus, Holy Spirit, we thank you, Lord. Napakabuti mo po sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat, Panginoon, sa ginawa mong pagsama sa amin ngayong umaga at sa pagpuspos sa amin ng inyong mga aral na talaga naman po pwede naming dalhin sa araw-araw. Salamat, Lord, sa palaging pagpapaalala sa amin na kayo ay bukas ang puso, bukas ang kamay na kami ay muling tanggapin, Panginoon, sa kabila ng kami po ay paulit-ulit na nagkakamali at nagkukulang sa inyo. Pero talagang ang pag-ibig mo, Father God, is immeasurable. Maraming salamat po sa inyong paggabay sa bawat isa kung saan man po kami tinatahak ng inyong mga plano para sa aming mga buhay. Salamat po sa paggabay nyo sa araw-araw, sa kabila po ng kami ay nalilito, pero Panginoon, pag nakafocus kami sa inyo, mararating namin ang destinasyon na nais mo na marating namin. Kaya ngayong umagang ito, Panginoon, kami po ay humihiling sa inyo at lumalapit at patuloy na nananalangin na ang bawat isa sa amin narito ay patuloy mong pagpapalain, patuloy mong bibiyayaan, iingatan ng inyong divine protection, Panginoon, saan man kami pupunta, ano man ang aming ginagawa sa araw-araw, Panginoon. Kayo po ang bahala sa bawat isa sa amin, maging sa aming mga mahal sa buhay, Lord God. And also, Father God, ipinananalangin po namin ang mga pinaghahanap buhayan namin ng mga company, kung saan po kami nandun, saan kami nagtatrabaho. Pagpapalain mo rin po sila upang kami po ay patuloy na magkakaroon ng mga hanap buhay, Father God. At nawa, Panginoon, ano man ang aming marating, laging kayo ang manguna sa aming mga puso, higit sa aming mga natatanggap na material na bagay. And also, Father God, ngayong umagang ito, hinihiling pa rin po namin ang magandang kalusugan para sa bawat isa. Amen. Especially po para kay Jacobs na hindi po maganda ang pakiramdam ngayong umaga, Father God. Kayo po ang magpapagaling sa kanya. At sa lahat ng narito na may karamdaman, Panginoon, hihipuin mo ang bawat isa. Kayo po ang patuloy na magpapalakas at magpapagaling sa amin lahat. Ang lahat ng ito, Panginoon, hanggang sa aming pag-uwi, iingatan mo kami sa aming mga pansamantalang tahanan, Father God. Gabayan mo ang bawat isa na makakauwi at makakarating ng ligtas. Ang lahat po ng ito ay tinitiwala namin sa inyong pinakamataas at pinakamarangal na pangalan. In Jesus' mighty name. Amen. Yes. Lahat po ba ay na-bless for today's service? Amen. As we sing our closing song, victory song, sabi nga po ni Ate Ayla sa kanyang message a while ago that we should sing not only from our mouth, but we should sing deep from our heart. Even though pamilya niya po tayo sa song, sabi nga po natin Ayla, let's just connected and feel po natin yung song from within, deep within our heart and not just the outer part of our mouth. Amen. Salamat, Panginoon, sa biyaya po ng buhay, sa biyaya po ng kalakasan, sa
lahat ng blessing po sa amin, Lord God, sa kalakasan, sa life, Panginoon. All glory to you, Lord God. Ate, kung itaas ang ating dalawang kamay for the benediction. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. In Jesus' name, amen. Amen.